Matatanggap na ang mid-year bonus ng mga kawani ng gobyerno kabilang ang mga sibilyan, militar at uniform personnel. Kasunod ito ng anunsyo ng Department of Budget and Management kung saan sinabi ni Secretary Amenah Pangandaman na nasa 63.695 billion ang inilaan ng gobyerno ngayong 2025 para sa mid-year bonus. Ang naturang halaga ay hahatiin sa higit 47 billion pesos para sa civilian personnel at ang 16 billion pesos naman ay para sa militar at uniform personnel. Batay sa DBM Budget Circular number 20172, makatatanggap ng mid-year bonus ang mga empleyadong nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15, 2025. Sakop ng mid-year bonus ang lahat ng civilian positions, maging regular, casual, contractual, appointive o elective, full-time o part-time man ang trabaho sa tatlong sangay ng pamahalaan. Sakop din ito ang mga constitutional offices, GOCCs, mga nasa state universities and colleges at LGUs. Tinatayang aabot naman sa 64 billion pesos ang inilabas ng Department of Budget and Management para sa mid-year bonus ng mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, sa naturang halaga, 48.59 billion pesos ang inilaan para sa civilian personnel habang ang natitirang 16.11 billion naman ay para sa military at uniform personnel. Ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay na ipapamahagi sa government employees na nakapag-render na ng trabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 2024. Para mabenepisyohan ito, kinakailangan ang isang empleyado ay nasa serbisyo pa rin sa kasalukuyan at mayroong satisfactory performance rating.
Samantala, nakumpleto na ng National Board of Canvassers ang pagbibilang ng boto sa katatapos lang na 2025 midterm elections. Bunsod nito, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tiyak na ang proklamasyon ng mga nanalong senador sa araw ng Sabado o bukas. Ayon kay Garcia, ilalabas nila ngayong Biyernes ang resolusyon sa proklamasyon ng mga nanalong senador. Base sa National Canvass Report, nanguna pa rin sa botohan sa pagkasenador si Christopher Bongo na may 27,121,073 votes. Sumunod naman sa kanya si Bam Aquino na may 20,971,899 votes. Pangatlo si Senator Ronald Bato de la Rosa na may 20,773,946 votes. Pang-apat si Erwin Tulfo na may 17,118,881 na boto. At panglima naman si Kiko Pangilinan sa botong 15,343,229. Pasok din naman sa top 12 sina Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Umabot naman na sa 81.65% ang voter turnout ng nagdaang midterm elections batay sa huling tala ng COMELEC kahapon. Sa panayam ng DZRH kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sa initial estimates, ito na ang pinakamataas na bilang ng voter turnout para sa midterm elections sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Git ni Laudianco, kung sakali ay ito rin ang pangalawang highest voter turnout sa lahat ng mga nagdaang halalan sa bansa. Sa 2022 elections na isang presidential elections, dati po ay naka 84% voter turnout tayo. Tignan niyo po kung gaano kalapit. Halos magkahalintulad po ng bilang ng botante, 55 million din po noong 2022. So kung sakali po ito, bukod sa panagiging pinakamataas na voter turnout ever sa midterm elections, ay ikalawang pinakamataas na voter turnout sa lahat ng halalang naganap sa Pilipinas. Radyo natin nationwide! 13 minutes after 7 in the morning, ang oras natin sa buong Pilipinas, pinagpapaliwanag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang COMELEC kung bakit may mga presintong nakapagtala ng mas maraming mga balota kaysa sa aktwal na bilang ng mga botante. Partikular itong naiulat mula sa mga presinto sa lungsod ng Zamboanga at Dumaguete. Ayon sa PPCRV, batay sa datos ng COMELEC website, ay mayroong 919 na balota ang pumasok mula sa clustered precincts sa Lamisahan, Zamboanga. Gayong 768 lamang ang bumoto mula sa 992 registered voters. Dinipensahan naman ito ng COMELEC at iginiit na mislabeled lamang ang naturang datos. Paliwanag ng poll body, ito ay programang related discrepancy lamang at hindi maituturing na fraud o manipulation. Tiniyak naman ng Commission on Elections o COMELEC sa publiko na walang mga binago o pinakailamang balota sa isang presinto sa Zamboanga City noong May 12, 2025 midterm elections. Kasunod ito ng mga ulat ng ballot discrepancy sa lungsod kung saan 919 na balota ang napaulat sa kabila ng 768 na botante lamang ang bumoto. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, problema sa programming ang nangyari at hindi fraud o manipulasyon. Nagkaroon lamang anya ng correction sa item sa programming, kaya nangyari ito at naitama rin naman sa parehas na araw. Paniniguro pa ni Garcia, hindi na apektuhan ng error ang aktwal na boto. Una nang pinagpapaliwanag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang COMELEC kung bakit may mga presintong nakapagtala ng mas maraming mga balota kaysa sa aktwal na bilang ng mga bumoto.
Samantala bukas naman ang Metropolitan Manila Development Authority sa mungkahi na maghain ng panukalang batas para i-disqualify ang mga kandidatong pinababayaan ang kanilang mga campaign materials matapos ang eleksyon. Ayon kay MMDA Chairman Roy Mando Artes, pabor sila sa naturang suwestyon upang mahigpitan pa ang pagpapatupad ng basura-free elections. Sabi ni Artes, kahit ang mga natalong kandidato ay sakop ng disqualification sakaling tumakbo muli sila sa susunod na eleksyon. Hanggang nitong Miyerkules, nakalikom ng higit 11 na tonelada ng campaign materials kabilang ang posters at tarpaulins ang MMDA na kanila namang ire-recycle, katuwang ang BJMP, Ecoist Coalition at Tahanang Walang Hagdan. Nasa 12 truckloads naman na ng campaign materials ang nakolekta sa Maynila ilang araw matapos ang halalan. Ayon kay Manila City Engineer Moises Alcantara, ipinag-utos ni Mayor Hani Lacuna Pangan ang pag-fast track ng clean-up operation sa lungsod. Git ni Alcantara, bagaman responsibilidad anya ito ng mga kandidato, ay personal nang ipinag-utos ng alkalde ang pagbabaklas ng campaign materials para sa kaayusan at kalinisan ng Maynila. Agad umarangkada ang clean-up drive sa lungsod noong May 11, bago pa man i-extend ng COMELEC ang allowed display period para sa mga ito. Sa iba pang balita, pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto ng korte kay dating Senador Laila de Lima sa kasong conspiracy to commit illegal drug trade. Noong June 24, 2024, nang ibasura ng Muntinlupa RTC Branch 204 ang kanyang kaso na may kinalaman sa droga kasama si Ronnie Dayan. Pero sa 12 pahinang desisyon ng CA, 8th Division, pinaboran ng Appellate Court ang petition for certiorari na inihain ni Solicitor General Menardo Guevara. Ayon sa CA, nagkaroon ng matinding pag-abuso sa pagpapasya ng korte na ibasura ang kaso. Bunsod nito, muling bubuksan ng korte ang kaso at pinasisilip nito ang mga ginamit na dokumento at ebidensya na naging batayan sa pagsampa ng kaso at acquittal ni De Lima. Sa kaugnay na balita, hindi naman makukulong si dating Senadora Laila de Lima. Ito ang tiniyak ni political scientist Attorney Jesus Falces sa kanyang social media post matapos baligtarin ng Court of Appeals ang pag-absuelto ng lower court sa isa sa mga drug case ng dating senadora. Ayon kay Attorney Falces, pinawalang bisa lamang ng CA ang acquittal kay De Lima dahil pangit umano o kulang ang paliwanag ng judge sa naging desisyon nito. Ibig sabihin, pinaayos o pinadedetalye lamang ng CA sa Muntinlupa Regional Trial Court ang kanilang desisyon. Oras natin sa buong Pilipinas, 19 minutes after 7 in the morning. Antabayanan pa ang ibang balita sa lokal at nasyonal sa pagbabalik ng radyo natin nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radyo natin nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radyo natin nationwide. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Radyo natin nationwide. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Lato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. When life throws you off balance, breathe. Hydrate with Nature Spring pH 9 drinking water. Find your balance, one bottle at a time. Nature Spring pH 9 drinking water, available nationwide.
Find your balance with Nature Spring pH 9 drinking water. Now available in major supermarkets and retail stores nationwide. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Charm Fab Gold Box makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Box makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Dahil sa sapat na kapital at makabagong makinarya, mas produktibo na ang bukirin ko. Nakapagpundar na rin ako ng bahay, nakapagpag-graduate pa ako ng doktor at engineer. Gaya ni Ginoong Jodani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. For more details, visit the Land Bank Lending Center near you or call 02-8405-700. Your future, powered by Land Bank. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PDIC and BancNet. When life throws you off balance, breathe. Hydrate with Nature Spring pH 9 drinking water. Find your balance. One bottle at a time. Nature Spring pH 9 drinking water. Available nationwide. Find your balance with Nature Spring pH 9 drinking water. Now available in major supermarkets and retail stores nationwide. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo.
Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Nationwide! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3. MX3, dito ako bilib. Radyo natin nationwide! Radyo natin nationwide nagbabalik 26 minutes after 7 in the morning. Magandang umaga po sa mga nakatutok na sa atin via live streaming sa ating Facebook page na Radyo natin nationwide at sa iba't ibang lalawigan. Mula sa 90.9 Radyo natin Lawang, kauna-unahang online voting para sa mga OFW ng Amerika at Caribbean naging matagumpay. Para sa detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Joy Balirete Acol. Tagumpay ang sinagawang kauna-unahang online voting para sa mga overseas Filipino workers o OFW dito sa Estados Unidos at Caribbean. Dahil dito opisyal na tinapos ng Embahada ng Pilipinas dito sa Washington DC ang 30 days na online voting na minarkahan ng isang makasaysayang hakbang tungo sa pagpapalawak ng tinatawag na electoral access para sa mga Filipino na nasa ibang bansa. Wala nang ipatupad ang pagboto sa ibayong dagat. Ito ay patuloy na nagbabago at ngungang taong 2004 ay personal na pumunta o pumupunta sa embahada para makaboto hanggang sa postal voting na tinatawag na isinagawa noong 2019. At ngayong taon 2025 ay isinagawa nga ang online voting para sa midterm election. Sa unang pagkakataon, maayos at ligtas na nakaboto ang mga rehistradong botante dito sa Amerika at Caribbean para sa mga senador at kinatawan ng mga party list organization. Samantala, LA, sa pagsasara ng 30 days na pagboto, nagpulong ang dalawang Special Boards of Elections o Inspectors ng Embahada para bilangin ang mga boto sa ilalim ng kanilang presinto. May kabuang 2016 na mga Pinoy ang bumoto online na kumakatawan sa humigit kumulang na 6% ng 31,000 rehistradong botante sa ibang bansa sa ilalim ng jurisdiksyon ng Embahada. Ayon pa kay Philippine Ambassador to the US, Ambassador Jose Manuel Romualdez, na ang matagumpay na pagboto ng mga Pinoy ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap na ilapit hindi lamang ang mga serbisyo ng gobyerno, kundi pati na rin ang demokratikong proseso sa pagpili ng mga namumuno sa Pilipinas. Dagdag pa nito na ang online voting ay magandang tugon para sa mga hamong kinakaharap ng mga Pinoy na pinili magtrabaho sa ibang bansa para lamang maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay at maihaon sa hirap ang kanilang pamilya. At iyan ang balita kaagapay ang Philippine Embassy dito sa Washington DC, USA. Ako naman si Joy Balirete Acol ng radyo natin 90.9 FM Lawang Northern Summer. Nag-uulat live para sa radyo natin nationwide, worldwide. Salamat Joy June. Patunay lamang yan na saan mang lupalop ng bansa naroon ang ating mga kababayan maaari nga po nating i-practice ang ating karapatan na bumoto. 29 minutes after 7 in the morning, sa pagpapatuloy ng balita, sinisi ng campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang inihaing impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pagkatalo ng maraming kandidato sa pagkasenador ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco, nagsimula ang unti-unting paghina ng alyansa noong ihain ang impeachment laban kay VP Sara. Kwento nito, Nobyembre pa lamang ay nakapag-survey o nagpapasurvey na sila hanggang sa Mindanao at natatrack-anya nila kung gaano kalakas ang mga kandidato ng administrasyon. Pero simulaan niya ng ihain ang impeachment ay doon na nila nakita ang pagkakaisa sa mga taga Mindanao. Paglilinaw ni Tiangco, sa simula pa lang ay hindi na siya pabor at hindi rin siya pumirma sa impeachment. Nagpalabas naman ng warrant of arrest ang korte laban kay Attorney Harry Roque at Cassandra Ong bunsod ng kinakaharap na kasong human trafficking. Ito'y kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ni Roque sa illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Inisyu ang warrant of arrest ng Angeles City RTC Branch 118. Si Roque ay matagal nang nasa The Hague, Netherlands.
Una nitong kinumpirma na humihingi siya sa naturang bansa ng political asylum. Ilang beses nang itinanggi ni Roque na may kaugnayan siya sa Lucky South 99. Hindi rin umano totoo na mayroon siyang hindi maipaliwanag na yaman. Nanindigan naman si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na walang basehan ang warrant of arrest na inisyu laban sa kanya ng Pampanga Regional Trial Court o RTC. Kaugnay ito ng kasong qualified human trafficking na inihain laban kay Roque dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa illegal na aktibidad sa isang pogo hub sa Porac, Pampanga. Naniniwala si Roque na ito'y malinaw na panggigipit dahil sa kanyang paniniwalang politikal at katapatan sa mga Duterte. Yan po talaga ay ebidensya ng paggigipit sa akin dahil gaya ng sinabi mo, paano naman magiging kriminal ang pagiging abogado. Pero yun lang po talaga, nabasa ko na po yung resolution ng piskal, ang tanging dahilan kaya daw ako nadawit ay ako daw po ay nag-follow up dun sa pending application ng isang legal na pogo ng mga panahon na yon. No? So sa akin po, wala po talagang basehan para ako'y kasuhan. Ang pagkakaso pong yan ay ebidensya na ako po'y ginigipit dahil sa aking paniniwalang politikal, dahil sa aking katapatan sa mga Duterte. Iginiit ni Roque na gagamitin niya ang naturang warrant of arrest sa kanyang pag-file ng asylum sa The Hague, Netherlands dahil patunay anya ito ng unjust prosecution. Itong pagsampa po nila ng kaso, pag-issue ng warrant of arrest, ito po lahat ay magiging ebidensya po sa aking asylum. Dahil yung tinatawag na unjust persecution o prosecution ay isang pamamagitan ng persecution na basihan talaga kung bakit ako nag-file ng asylum rito. So sa tingin ko ay mukhang garansyado na yung aking asylum dito sa Netherlands. Bagamat habang ito'y nakabinbin, ito naman yung garantiya na hindi ako pa pwedeng ma-extradite dyan sa Pilipinas. No? Dahil ang rule doon sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers is habang nakabinbin yan, ay hindi ako pa pwedeng ma-deport doon sa bansa ko, no, na bansang Pilipinas. Humihirit naman ang kampo ni former President Duterte na diskwalipikahin ang dalawang hukom ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1. Nais ng panig ni Duterte na tanggalan ng jurisdiksyon sa kaso sina Judge Maria del Socorro Flores Liera at Judge Reyne Adelaide Sophie Alapini Ganso. Sa pamamagitan anya nito ay matitiyak ang pagiging patas ng ICC judges, gayon din ang mas episyenteng paglilitis ng kaso. Sina Judge Liera at Alipini Gaunso ay dating miyembro ng nakaraang chamber na nagpahintulot sa ICC na imbestigahan ang war on drugs ni FPRRD noon pang 2019. Hindi naman manghihimasok si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Yuse Claire Castro, nananatiling consistent ang posisyon ng Pangulo hinggil sa naturang usapin. Giit ni Castro, ipinapaubaya na ni PBBM ang proseso nito at umaasang gagampanan ng mga senador ang kanilang tungkulin ng patas at may pagrespeto sa rule of law. Ang tanging hiling-anya ng presidente ay pagsilbihan ng Senado hindi lamang ang isang partikular na individual kundi ang lahat ng taong bayan. Nais naman ni Senate President Chis Escudero na mapanatili ang kasalukuyang panuntunan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y para maiwasan na maakusahan anya ang Senado at ang institusyon na may pinapaboran. Ayon kay Escudero, imumungkahin niya sa impeachment court na wag nang baguhin ang rules at kung may pagbabago man, ipatupad na lamang ito sa mga susunod na impeachment case. Ipinauubaya na ni Senate President Francis Escudero sa desisyon ng kanyang mga kapwa-senador kung mananatili pa rin siyang Senate President sa pagpasok ng 20th Congress. Kasunod ito ng pagpasok sa top 12 ni dating Senate President Tito Soto. Ayon kay Escudero, nakasalalay na sa mga kapwa niya mambabatas at sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi nag-graduate at magbabago lang kung may nagpresenta ng higit sa mayoryang boto. Una nang sinabi ni Soto na sakaling naisin ng mga kapwa niya senador na muli niyang pamunuan ng Senado ay handa niyang tanggapin ito.
Para naman kay Escudero, kahit sino man sa kanilang mga senador ay pwedeng maging leader ng mataas na kapulungan basta makakuha ng suporta ng hindi bababa sa 13 senador o mayorya. Magtatagal pa ang 20 pesos rice program sa bansa hanggang sa pagtatapos ng 2025. Ito ang tiniyak ni Department of Agriculture DA ASIC Arnel de Mesa sa panayam sa DZRH Balansyado. Masaya ring ibinalita ni ASIC de Mesa na pinag-aaralan na ngayon ang pagsusustain ng naturang programa hanggang sa taong 2028. So, nagkakaroon na ngayon ng usapin para pondohan 2026 hanggang 2028 at doon naman sa source ng palay, kagaya na nabanggit ko, malaki yung ngayon, yung pondo ng NFA para bumili ng mga additional na palay para i-sustain itong operation na to until 2028. Okay. Sa kaugnay na balita, umarangkada na ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas sa lungsod ng Navotas. Inilunsad ang naturang programa noong May 14 sa Kadiwa Center sa Navotas City Hall at Agora Market. Ayon sa Navotas Public Information Office, nasa 75 sako ng bigas ang ipinadala ng Department of Agriculture para sa nasabing launching. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor John Ray Tiangco at iginiit ang buong suporta nito para sa programa na layong matulungan ang mga nasa vulnerable sector gaya ng 4Ps beneficiaries, senior citizens, PWDs at solo parents.